Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa, the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa, the steadfast love. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Hindi nagbabago. Siya lang ang pwede nating maasahan. Every day faithful. Every day constantly faithful. Hallelujah. Never come to an end. They are new. They are new every morning. Oh, Lord, great is thy faith. Oh, hallelujah. What a blessing na maaasahan natin ng Panginoon araw-araw. Great is thy faithful. They are new every morning. They are new every morning. They are new every morning. Oh, Lord. Great is thy faithfulness. Oh, Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. We can always count on you. We can always depend on you, oh Lord. Panginoon, palagi kayong maaasahan. Kayo lang ang pwede namin masabi na hindi kami iiwan kailanman. Kahit yung mga mahal namin sa buhay ay may limitasyon. May mga panahon, hindi nila talaga kami maiintindihan. Hindi sila makakaabot sa aming damdamin. Pero kayo, Panginoon, palagi kayong naririyan. Palagi nyo kaming nauunawaan, O Lord. Ang totoo, yung pangunawa nyo lang, Panginoon, ang dahilan kaya kami nakakapagpatuloy. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin kayo, Ama. Sa aming pag-aaral, tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat. Kayo ay dakila, kayo ay tapat. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Gandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Sa natin ating mga Biblia, John chapter 2. Nakatuwa, ano? Panibagong chapter na po ito. Na pinag-aaralan natin. Nakalayo na tayo sa chapter 1 sa wakas. Okay, basahin uli natin ang pagbabasa mula sa umpisa. Hanggang verse 4 lang po natin muna basahin. Mamaya na yung iba. John chapter 2, verse 1 to 4. Maganda umaga po sa lahat ng kasama namin sa ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang mga nasa ibang bansa. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Nakikita tayo ng Panginoon saan man tayo naroroon at alam niya ang nasa puso natin. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon. Sige po, verse 1 to 4. Chapter 2, verse 1 to 4. Tayo po lahat. Ready? Go. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana, sa sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbitahan rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang iutos niya. Kahapon ng umaga ay numpisahan natin ito at sinabi ko sa inyo na ang unang-unang
mapapansin natin sa Panginoon ay He's a social person. Hindi siya lumalayo sa maraming pagtitipon. At nakakatuwa na ang unang pagtitipon na dinaluhan ng Panginoon ay kasalan. Napakahalaga sa Panginoon ng kasalan. Kasi yung relasyon ng isang babae at lalaki sa banal na tali ng matrimonyo, ng pag-aasawa, ay nagsasalamin ito sa nais nga ng Diyos na relasyon sa atin. Kaya kasalan agad ang unang in-establish ng Panginoon kasi gusto niya ipakita sa atin yung relasyon na gusto niya na mangyari sa atin at sa Kanya. Pumunta kayo sa aklat ng Efeso chapter 5. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5 verse 31 hanggang 33. Ephesians chapter 5 verse 31 to 33. Kung meron pong makapagsulat sa inyo ng text para sa iba bago natin basahin, Efeso chapter 5 verse 31 to 33. Tayo pong lahat. Basahin natin. Kita na natin. One more time. Yan. Efeso chapter 5, 31 to 33. Salamat. Nariyan na yung sekretary natin. Dati nawala ito ng Tayo pong lahat. Basahin natin. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ang lalaki ang mga magulang niya at magsasama sila ng kaniyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Ganoon pa man, dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili at kayong mga babae, igalang niyo ang inyong asawa. Napakahalaga sa Panginoon. Yung pagsasama ay kumakatawan raw sa ugnayan ni Kristo sa kanyang iglesia, sa inyo. Ugnayan ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon ang lalaki at tayong lahat na mga anak niya, tayo yung babae. So it was ini-establish sa talaga ng Panginoon sa kanyang pagstay rito sa lupa nung siya'y nagkatawang tao na this is very important. Ang pag-aasawa ay napakahalaga. May nagtanong minsan, siguro hindi na po kailangang i-honor yung pag-aasawa namin kasi ikinasal naman kami hindi sa totoong Diyos Hindi sa totoong relihiyon. Kahit anong relihiyon ka pa ikinasal, yung pagsasama nyo ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Ang pag-aasawa kasi, ang Panginoon na nag-establish niya, iniiwasan ko na magbigay ng mahabang lecture tungkol sa pag-aasawa. May nagsabi kasi, siguro hindi na po mahalaga ang pag-aasawa, hindi na kailangan yan. Kung talagang hindi na mahalaga yan, hindi na yan ginawa ng Panginoon. Kagaya ng binanggit ko sa inyo noong nakaraan. Pumunta kayo sa Genesis chapter 2, verse 18. Genesis chapter 2, verse 18. Pagkatapos likhain ng Diyos ang lalaki at nilikha ang lahat ng mga hayop, tingnan ninyo ito. Genesis chapter 2, verse 18. Kita na natin. Yan, salamat po. Basta una-unahan na lang po kayo na kasi iintayin ko na may makapagsulat ng verse bago ko magbasa. Okay? Tayo pong lahat. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, sige, sabay-sabay tayo. Hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop, etc., etc. Sa verse 21, sabi rito, kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing
At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang katulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Ano yung letter E dyan? Salitang Hebreo na Isya, babae, ay mula rin sa salitang Ish na lalaki. Ulit, basahin natin. Ang salitang Hebreo na Isya, ibig sabihin ay babae, ay mula sa salitang Ish na lalaki. Verse 24. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubad-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. No, ang Panginoon ang nag-establish niyan. Sinabi niya, hindi mabuti na yung lalaki ay mabuhay na nag-iisa. Ang Diyos ang nagtatak niyan ng pagsasama. Kasi presently, kakailanganin ni Adan ng makakatulong doon sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Palagi ko sinasabi sa mga walang asawa, pagka mag-aasawa kayo, manalangin kayo na yung mapapangasawa ninyo ay makakatulong ninyo sa anumang ipagagawa ng Panginoon sa inyo. Hindi naglikha na ang Panginoon ng tao ng walang purpose. Ganon din, bawat isa sa atin na naririto, may layunin ang Diyos sa atin. At anumang purpose ng nagagawin ng Diyos para sa inyo, meron na siyang hinandang babae o lalaki na magko-complement, natutulong sa iyo para dun sa layunin ng Diyos. Hey, listen, kung talagang ang pag-aasawa ay para lang sa kagalakan ng tao, kaya na ng Diyos pasayahin ng tao kahit walang kapartner. Amen? Dahil ang kagalakan ay galing sa soul. At ang soul, ang kaluluwa, ay galing sa Diyos. Sa totoo, yung lahat ng mga may asawa na, sila makakapagpatunay, hindi nga pala talaga galing sa asawa nila yung talagang kagalakan. Nung magkasintahan, parang ikaw ang buhay ko. Lahat ay itinatakwil. No, makasama lang yung babae. Ngayon, cellphone lang, hindi maitakwil. Tinatawag ng babae, hindi matawag. Sandali lang, hindi pa nga ako tapos eh. Hindi talaga yung dahilan ng pagsasama. Hindi sinabi ng Panginoon rito sa verse 18, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang tao na nag-iisa lang dahil siya'y magiging malungkot. Walang nakalagay doon na magiging malungkot. Kaya igagawa ko siya ng kasama para maging masaya na siya. Hindi, para may makatulong siya. Ang mga nagsasama, mga mag-aasawa, kailangan maintindihan natin na ang pagsasama ay hindi away. Hindi yan labanan. Ang layunin ng Diyos sa pagsasama ay magkatulungan. Isang verse na lang, tapos magpatuloy na po tayo sa dun sa ating pinag-aaralan. Mangangaral chapter 4. Mangangaral chapter 4. Mula sa verse 9 hanggang 11. Mangangaral chapter 4, verse 9 hanggang 11. Mahalaga kasing banggitin din ito eh. Or mangangaral Ecclesiastes. Pero sa version na salita ng Diyos, Biblia, mangangaral. Chapter 4, verse 9 hanggang 11. Tignan ninyo ang practicality ng pagkakaroon ng kasama. Sabi rito, tayong lahat, basahin natin. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Yan, kaya kong patunayan yan sa Panginoon. Nung naririto ako sa Taiwan at nag-umpisa ako, nag-iisa lang ako noon, wala pa si Pastora, hindi ko kaya magturo ng tamborin sa mga babae. Marami mga bagay na hindi ko matutugunan. Hindi, kami ng Diyos, majority na kami. Mahalaga, ako tang Diyos. May asawa ka nga, wala namang Diyos.
Mga katwiran ng mga ano eh. Para mas magaling pa sa Panginoon kung magplano. Pero nung dumating yung pamilya ko rito, mas naging magaang, mas naging mabilis. Dahil meron ng katuwang. Verse 10, kapag nadapa ang isa sa kanila ay may tutulong sa isa. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. No? Ang pagsasama ay nilikha ng Diyos para merong magbabangon sa iyo, may mag-aangat sa iyo pagka ikaw ay nadadapa. Kaya mabuti lang na sa mag-asawa na nagkaka-rebukan, nagpapalakasan. Hindi po pwedeng nagsasabayan ng mahina. Makanghina na rin nga dahil sa iyo, nanghina na rin ako. Hindi, kinakailangan ng kalakasan ay galing sa Panginoon. Verse 11, kapag malamig, pwede kayong matulog na magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka maiinitan? Ang ginagawa na lang na iba, bumibili ng malaking teddy bear. Yun na lang ang nihayakap. Lalakihan ko na lang po yung lalakihan ko na lang yung teddy bear. Si Winnie the Pooh. Si Peppa Pig na lang ang kayakap. Sino-sinong mga cartoon character. Iba pa rin yung lamig ng galing sa laman. Yung katawan, yung heat of the flesh. Okay, hanggang dyan na lang muna. Ilang mga bagay na pwede mabanggit tungkol sa pag-aasawa. Kaya, hindi katakataka kung bakit ang Panginoon, ang unang social function na dinaluhan niya ay kasalan. Mateo chapter 9, verse 9 to 13. Nakikita nyo rin rito, no? Hindi lang sa kasalan siya nagpupunta. Mateo chapter 9, verse 9 to 13. Matthew 9, verse 9 to 13. Hindi lang sa kasalan nagpupunta ang Panginoon. Basahin natin. Tayong lahat. Mateo chapter 9, verse 9 to 13. Yun. Tayong lahat. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa lugar ng pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. Alam nyo, dumarating sa kaisipan ko, baka naman kaya si Zacchaeus ay naligtas o nagkaroon ng idea tungkol sa Panginoon dahil kay Mateo. Kilala niyo si Zacchaeus? Saan ka ba sinare yan nung linggo? Saan ba ako sinare ko yan eh. Sa Bible study. Sa Bible study sa Yan Chow. Si Zacchaeus kasi, hindi naman siya kilala ng Panginoong Jesus eh. Hindi naman siya kakilala. Pero nung dumadaan ng Panginoon doon sa malapit sa kanila, gustong-gusto niyang makita ang Panginoon at gustong-gusto niya nang magbago. Kaya lang, pandak siya, umakyat siya dun sa puno ng sikamoro. At doon na sila nagtagpo ng Panginoon. At hanggang sa inanyayahan niya, hindi siya nag-anyaya sa Panginoon. Ang Panginoon na nag-anyaya sa sarili niya. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, kailangan pumunta ako sa iyo. Ang Panginoon na nag-imbita sa sarili niya, papunta sa bahay ni Zacchaeus. Now, bakit ko nabanggit yan? Si Zacchaeus kasi ang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Si Mateo, maniningil ng buwis, isa sa mga alagad ng Panginoon. Ngayon, ba't sinabi na baka si Mateo ang naging bridge sa pamamagitan ni Zacchaeus at ng Panginoon? Tingnan niyo yung verse 10. At habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan at kumaing kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, bakit kumakain ang guro nyo kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga makasalanan? So, establish muna natin, ang Panginoon sumasama sa kainan kahit na ang daming makasalanan na dumarating. Hindi sinabi ng Panginoon, ay, ang daming dumating na ito lang ang pinili ko na maniningil ng buwis, gagawin ko, alagad to, kayo, mga madadaya kayo, hindi kayo pwede pumasok. Mga alagad, tayo na. Hindi nagganon ang Panginoon. Natatandaan niyo yung talata na binigay ko sa inyo? Sa Isaiah 65, verse
Verse ano? Sa anan yon. Sino yung nasa anan nung linggo? Sinong nasa anan nung linggo? Mateo 65 verse 5. Hindi na natin babasahin. Mateo 65 verse 5. Paki-type nyo na nga lang dyan. Isaiah, sorry. Isaiah 65 verse 5. No? Pakisulat nga po dyan. Isaiah 65 verse 5. Ano sabi ron? No? Ano yung kinagagalitan ng Panginoon? Sige na nga, basahin na nga natin. Binabasa na ni Hanilin eh. Isaiah 65 verse 5. Pakitype nga po ng isang kapatiran dyan. Sabi rito, sinasabi nila sa iba, huwag kang lumapit sa akin, baka ako'y madungisan, mas banal ako kaysa sa iyo. Naiinis ako sa ganitong mga tao, at ang galit ko sa kanila ay parang apoy na nagniningas sa buong maghapon. Yan na ayaw ng Panginoon eh. Yung tingin mo, mas banal ka sa kanila, kaya ayaw mo silang, baka hindi ka nakapag-pray. Nakapag-pray ka na ba bago ka lumapit sa akin? Hindi ganoon ng Panginoon. Kaya kahit nagdatingan yung mga maniningil ng buwis, tuloy ang kainan. Na-imagine nyo ba ang Panginoon na nasa kainan? Daming kasama, kain ng kain? Yan ang isang dahilan kung bakit rin sa ating mga pagtitipon, sa biyaya ng Panginoon, kumakain tayo magkakasama. Dahil kung ang Panginoon ay naririto, hindi lang siya magpapakita sa time ng service at pagkatapos ng service, aalis na. Hindi. He delights in fellowship. Amen? Okay. Luke chapter 15, verse 1 to 2. Kaya nga sabi ng mga Pariseyo sa mga alagad ni Jesus, bakit nakikikain si Jesus doon sa mga maruruming tao? Yak! No, again, kaya naisip ko sa inyo, marahil ang link sa pagitan ni Zacchaeus at ng Panginoon, nung tinawag si Mateo. Nabalitaan niya yung pinuno. O ba't hindi na sumasama si Mateo rito sa pagtitipon natin, sa meeting natin? Ay, hindi nyo ba alam? Hindi natin alam kung kasama na si Zacchaeus doon sa kainan eh. Lucas chapter 15, verse 1 and 2. Okay? Basahin po natin. Sino ba ako? Lucas chapter 15, verse 1 and 2. Tayong lahat. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itunuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Kaya nagreklamo ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Meron din palang nakikinig sa Panginoon ng mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Tandaan nyo, meron din sa Israel na mahilig sa kaalaman. At pag nakakarinig sila ng may kaalaman, nakikinig rin sila. Kaya lang, nate-turn off sila kasi may dumarating na mga makasalanan. Hindi sila makapokus, hindi sila makakonsentrate, tinitignan-tignan nila. Katingin sila sa Panginoon. Meron bang ganyan sa church nyo? Hindi ka makakonsentrate doon sa pastor kasi ang nakikita mo, yung alam mong nakakatisod. Ang tinitignan mo, yung nakakainis. Kaya gusto mo talaga mag-concentrate, oh, Jesus name, Jesus name. Tingin ka na doon sa pastor. Jesus name, Jesus. Naku, nagpakamayan pa. Si pastor naman, tapos na yan kanina, kaya nga lumabas ako eh. May kamayan na naman, kakamayan ko na naman. Kainis. Jesus name, Jesus name. May mga ganyang tao eh. Lucas chapter 7, verse 36 to 39. Lucas chapter 7, verse 36 to 39. Luke 7, 36 to 39. Okay, basahin natin. Mahaba pa ba oras? 555. Luke 7 po, 36 to 39. Okay. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseyo na kumain sa bahay niya. Okay, Pariseyo naman ito. Ito yung nagtuturo naman ng kautusan. Hindi naman puro makasalanan o masasama yung ano. May sinasamahan din ng Panginoon na mayayabang. Kasi mga Pariseyo, mayayabang eh. Feeling nila sila yung mas banal, kaya ang tingin nila sa iba, mabababa. Kahit pala mayayabang, sinasamahan din ng Panginoon. Yung sumama dyan, yabang yan eh.
Daig mo pa, Panginoon. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Ano yung sunod? Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang iyon, may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang kanan, doon siya umiyak. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango. 39. Nang nakita iyon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya sanang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Na-turn off naman, nandoon naman sa mga banal, como banal ang Panginoon, may lumapit na babaeng makasalanan, kilala sa pagiging makasalanan. Kaya nga ang conclusion ay prostitute. Kilala, may mga ganyan noon. Ngayon, karaniwan ang mga prostitute hindi sa bahay nila nagtatrabaho, di ba? Pumupunta sa ibang lugar. Sa mga bahay na aliwan, no? Sa mga malayo. Sa Israel noon, mga kapatid, ang mga prostitute, dun mismo sa bahay nila ginaganap. Tandaan niyo si Rahab? No? Doon talaga. Kaya, kilala ng mga tao. At noon, sabi nga sa mga kasulatan, it is the oldest trade. Yan ang pinakamatandang trabaho. Bago pa nagkaroon ng ibang trabaho, may trabaho na raw na prostitution. Pero ang totoo, mali yan. Ang pinakamatandang trabaho ay pagsasaka, pagtatanim, no? Pag-aalaga ng mga hayop, no? Farming at saka, anong tawag doon sa pag-aalaga ng hayop? Husbandry. Talaga? Ba't kaya ganun, no? Dahil nagiging parang asawa mo na yung hayop? So, sa mga talatang binasa natin, makikita natin na ang Panginoong Jesus ay, He's a social person. Palagi niyang gustong makisama. Kahit sa maraming mga tao, hindi na tayo nagbasa ng verse na maraming sumama at nangangaral siya. Binasa lang natin yung verse na kahit sa marurumi, kahit sa, may binanggit si Lealyn, depende po sa product. Paliwanag mo nga yan, Lealyn. Kahit na parang mga matataas sa lipunan, sinasamahan ng Panginoon. At ano yung sinabi ko sa inyo kagabi? Bakit ang Panginoong Jesus ay palaging sumasama sa maraming tao? Bakit? Oo, He wants to be a difference. No, gusto niyang maabot sila ng salita ng Diyos. At pag nandun sila, nandun ang Panginoong Jesus, may pagkakataon para magliwanag siya. Amen? Hindi tayo makakapagliwanag kung nasa simbahan tayo palagi. Kinakailangang humayo tayo, sumama tayo ron. May nag-imbita sa party, sige, sumama ka. Huwag ka lang sasayaw. Huwag ka makikipag-inuman. Mag-iintay ka ng pagkakataon. Pero kung ikaw ay matutukso, huwag ka nang sumama. Mag-iintay ka ng pagkakataon. O sister, baka pwedeng pag-pray mo. Okay, pagkakataon na to. Okay, mananalangin ako, pero pwede ba ako magsalita ng 3 mga sentences lang ng pagpapala para doon sa may kaarawan? No, pagkakataon na yan eh. No? Kaya lang, yung 3 sentence ko, medyo mahaba kasi akong magsalita. Humaba na. May isang sister kasi na nagme-message sa akin mula sa Macau. Nagme-message kaninang mga 2:00 na madaling araw yata yun. Naimbitahan raw siya sa isang birthday yata, tapos para ipag-pray. No? Bandang huli, tumanggap na sila sa Panginoon. Nag-share na rin siya ng kaunti. Ganun ang gusto ng Panginoon. He wants us to be where the action is, where the people are. Hindi para mahawa, kundi para magliwanag. Amen? Okay. Verse 3. Nang maubos ang alak, bumalik po ako sa John chapter 2. Bumalik ako sa John chapter 2. Verse 3. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Natatawa ako rito kasi alam niyo mga babae, pag tinanong ka pa lang, hindi tanong yon. Inuutusan ka. Kailangan listo ka, magaling kang mag-interpret. Isusuot mo ba yan? Ibig sabihin, hubarin mo na, paltan mo na. Mukhang hindi niya nagustuhan yung ano. Sasama ka? O huwag ka na sumama.
Hindi ka ba pupunta dun sa ano? Pumunta ka na. Huwag ka na magpaliwanag. Dito, naubos na yung alak. At nakakatuwa. No? Nabi ni Maria, naubusan na sila ng alak. Alam agad ng Panginoon kung ano yung... kaya medyo may konting, nakakatawa eh. Si Mary was... Mga kapatid, makinig kayo. No? Si Mary hindi dapat gawing rebulto. Hindi siya dapat alayan ng bulaklak. Hindi dapat ilagay yung pangalan niya nakadikit ng pangalan ng Panginoong Jesus. Pero there is enough evidence sa Biblia na si Mary ay talagang pinararangalan. Kahit sa mata ng Panginoon. Huwag lang natin siyang yukuran, luhuran, panalanginan. Kagaya ng ginagawa pa ng iba sa ibang pati mga apostol, pinapanalanginan. No, Pedro, ipanalangin mo kami. Bawat mga lugar may mga patron. Ito ang patron namin. Walang ibang patron, mga kapatid, ang Panginoon lang. Walang ibang pwedeng tumanggap ng panalangin natin maliban sa Panginoon. No person has the right to receive prayers tapos dadalhin sa Panginoon. No, hindi na kailangan ng namamagitan. Bakit po? Dahil mismong yung Espiritu ng Diyos ay nasa loob na natin. Ano pang mediator ang kailangan mo? Ang Panginoong Jesus. No? Nananalangin ka rito, minsan pagka diniscuss natin tungkol sa prayer. Nananalangin ka rito, tinatranslate ng Holy Spirit paakyat doon. At ang Panginoong Jesus, katabi ng Ama, siya yung namamagitan sa Ama para sa iyo. Ang Panginoong Jesus na at ang banal na Espiritu, hindi na natin kailangan na iba. Okay, now, having said that, nais ko sabihin sa inyo, si Mary ay hindi pinili dahil siya ay ordinaryo. Hindi siya ordinaryo. Kung babasahin niyo pa lang sa Lucas chapter 2, makikita ninyo na si Mary ay knowledgeable sa kasulatan. Nung siya ay umawit yung Magnificat, mga nagsisimba na Latin ang liturgy, the Magnificat, no? Ang pagpupuri ni Maria. Punong-puno yun ng mga talata na nanggaling sa lumang tipan. Si Mary ay humble. Hindi siya talagang karapat dapat lang talaga ako. Ang galing ako talagang dapat piliin. Kasi akong pinakabanal dito. Yung mga babae dito sa amin, yak. Ako lang ang talaga. Hindi. Sabi niya, nagpupuri ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Nire-recognize niya yung kanyang kababaan. Kaya nga siya itinaas eh. At dito, ano makikita nating katangian niyang maganda? Siya ay... Ano makikita nating katangian ni Mary dito na maganda? May mga ilan kayong makikita. Ano yung una? Matulungin. Yun ang unang-una. Kamag-anak ba sila? Sila ba ang nagpapakain nung time na yon? Sila ay bisita lang. Pero nung nalaman niya na wala na, gusto niyang makatulong. Nakakita na kayo ng bisita ng ganon? Karaniwan, mga bisita sa sa handaan namumula Ay, ang alat naman itong kare-kare. Kahit wag nang bagaongan. Ay, kinapos sila sa lechon. Ang mantika naman itong minudo. Ang ingay naman ng mobile. Lahat na ng pinula. Ito yung isang bisita na concern. Kasi pagka naubos yung alak at yung mga tao ay nagreklamo, mapapahiya yung ikinasal at si Mary ay may concern enough na sabihin niya na, naku, hindi po pwede yan, kailangan matugunan. Pangalawa, makikita natin dito, alam ni Mary yung kakayanan ng Panginoon. Alam niya. Ngayon, nung time na ito, this was very early in the ministry of our Lord. Hindi pa nga kumpleto yung 12 disciples dito Pero alam na ni Mary yung magagawa nito. Kaya sinabi niya na agad, yung classic pagtatanong ng babae na, ubus na ang alak. Now, ano ang sinagot ng, 6:05 na po pala. Tutuloy na lang po natin bukas. Tuloy natin bukas ang pag-aaral. Huwag ka na malungkot. May bukas pa, honey. May bukas pa po. Sige, bukas na lang po natin itutuloy. Pagpalain kayo ng Panginoon, nasa verse
4 na tayo. Chapter 2, verse 4 na tayo. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa Panginoon at hinihiling namin ang dalangin para sa lahat ng mga kapatiran dito sa Daliao na uuwi ngayon sa Pilipinas. Nakasama namin sila at second batch yon ng mga uuwi. At meron pang third batch na uuwi. Kaya ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo, mga kapatid, yung mga pauwi, ingatan kayo ng Panginoon. Meron na lang pong 1 week. Lahat ba kayo nag-message na kay Wewe? Meron na lang pong 1 week ang enrollment or registration para makasali doon sa homiletics class natin. Kasi inuulit ko po, ito ay hindi public. Pagka nag-umpisa ako mag-video nito, exclusively para lang po sa mga nakaregister. Walang bayad po yan. Kaya lang, re-rehistro nyo yung pangalan nyo, tapos babaguhin ko yung entry ninyo sa FB ko. Nakita ko na yung paraan at susubukan natin next week po, magta-trial, na lalagay kayo na close friend. O yan close friend na tayo. Tapos pagka magla-live ako, i-indicate namin doon na hindi siya for public, para lang ito sa close friends. Kaya ang makakakita lang ng video ay yung mga close friends lang. At hindi po siya pwedeng i-share. Yun ang kasunduan. At kaya ito, by enrollment, Irene Joel Masaredo, i-message mo na paki-include ako. Wag niyo na po sa aking anuhin kasi ako'y makakalimutin. No? At wag niyo dito hindi ko na matignan. Hindi ko pa alam kung anong oras, pero hindi naman kagaya rito sa devotion, hindi naman mahalaga sa atin kung anong oras kasi at any time during the day, pwede niyong mapanood. Yun lang kasing homiletics class po ay talagang homiletics class siya na may mga time na igugrupo ko kayo, na magbibideo kayo ng sarili nyo na nagsesermon kayo, tapos papanoorin ng grupo ninyo, magko-comment sa inyo, etc. etc. No? So ito'y binigay na idea ng Panginoon sa atin. First time pa lang natin susubukan ito. Meron tayong classroom na abot sa iba't ibang bansa. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng Panginoon. Ngayon din pong umaga ay paalis yung isa pang kapatid natin papunta sa Dubai. Kaya hinihiling natin ang pag-iingat ng Panginoon sa kanya. God bless po sa inyo. Pag-pray nga natin lahat ng mga nanonood rito. Tapos hinihiling po namin sa oras na ito, yumuko kayo sandali, lahat ng nariyan sa inyong mga bahay, sa mga kwarto. Panalangin nyo nga po ang gawain ng ang Panginoon dito sa Door of Faith, Taiwan. Dami pong problema simula nung matapos ang camp meeting. Ang daming banat ng kaaway sa iba't ibang church, sa mga iba't ibang mga individual, sa iba't ibang pamamaraan. Pero alam naman natin sa dulo ang Panginoon ang magtatagumpay. Tayong lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Hallelujah. Sige, sabay-sabay tayo. Bukas nyo yung mga labi nyo. Pag-pray ninyo yung mga, kahit hindi nyo sila kakilala, yung mga kasama natin na nagdi-devotion sa iba't ibang lugar ng Taiwan, ng Pilipinas, at sa iba't ibang bansa. Tumugtog kami. Praise you, Jesus. Ama naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat na sa devotion na ito ay binigyan nyo kami ng pagkakataon na may mga makasama na mga kapatiran sa iba't ibang lugar dito sa Taiwan, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Kahit hindi namin sila nakikita personally, Panginoon, nakikita nyo sila sa oras na ito. At hinihiling ko pong lalong sumagana ang biyaya ninyo sa kanila. Lalong lumalim ang kanilang pagkakilala sa inyo. Tang kalooban nyo mangyari sa kanilang buhay. Anuman ang pinagdadaanan nila sa oras na ito. Inaangking ko po, O Diyos, ang katatagan ng kanilang pananampalataya. At huwag maging mabilis yung proseso, mabilis yung pag-alis ng pagsubok. Ang dalangin ko, everything will happen according to your perfect time. Hinihiling ko lang, O Diyos, pasaganain yung biyaya sa kanila at magkaroon ng kaaliwan sa kanila even in times of trials. Lahat na may mga nararamdaman sa pangangatawan, in the name of Jesus, maranasan nila ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Maintindihan namin, hindi lang kayo puro katuruan at mga katotohanan. Kayo rin ay kapangyarihan at kagalingan, kaaliwan, kapayapaan in the name of Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the honor. Sa inyo lang ang papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Narito na muli tayo sa Daliao. Edgar, mga magulang mo, batiin mo. Ayan po.
mga nagpuyat dahil sa mga aalis. Bati sa Batangas. Bebe, ngitian mo sila. God bless po sa inyo lahat. Palain kayo ng Panginoon.